Sara Duterte, mga kababayan, ah, ay bumira kay PBBM. Ito na nga, mga kababayan, ang birada ni Sara. Matagalang solusyon sa mga problema ng bansa. Ito ang panawagan ni Vice President Sara Duterte kagabi sa isang campaign rally sa lungsod ng Maynila. Ayon sa Vice Presidente, kailangan ng Pilipinas ang mga programang pangmatagalan at hindi ang mga pansamantalang ayudang ipinamimigay ng mga politiko. Hindi ako mapapagod na sabihin ito. We Filipinos deserve better. We must return to long-term, concrete programs, not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Dahil dito, binigyang diin ng pangalawang Pangulo ang kahalagahan ng tamang pamumuno. Sa kanyang mga pahayag kagabi, matapang niyang tinuligsa ang kasalukuyang liderato na ayon sa kanya ay hindi kayang unawain ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Ano daw? Sa kasamaang palad, inuluklok natin ang leader na walang kakayahan na intindihin ang kalagayan ng mamamayang Pilipino. Sara, napaka-imposible walang salamin sa inyo. Baka hindi mo nakita, Sara. Ang bigas na ipinangako at pinangarap natupad na. Ikaw, simula nung tumakbo kang Vice Presidente, ni isang proyekto wala kang nagawa. Ni isang pangarap o pangako, wala kang binibitawan. Kaya nga pinapanindigan mo na wala kang ginawa Di ba? Isang leader daw na hindi marunong tumanaw. Ano? Anong pinagsasabi mo, Sara? Sunod, anong sabi niya? Pakinggan natin. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Sa lungsod. Ano daw? Hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan? Pag sure di, Sara, oy, ikaw nga yung walang desisyon sa buhay Tinanong ka nga lang kung saan mo dinala yung confidential fund, hindi mo nga masabi-sabi, hindi mo nga masagot-sagot. Tapos sasabihin mo, walang kakayanan? Aba, parang matindi naman siguro yan, Sara. Kung walang kakayanan si BBM, edi sana lagapak ang ating bansa ngayon. Edi sana walang improvement yung ating bansa. Ikaw, anong maaasahan ng Pilipino sa'yo, Sara? Simula nung nakulong ang tatay mo, puro ka na lang gala dito, gala doon. Mas binigyan mo pa ng priority yung pagkakampanya mo sa mga kandidato na alam mo sa sarili mo na yan yung magtanggol sa'yo sa Senado para hindi ka ma-impeach. Di ba? Bakit, Sara? Tanungin kita. Ikaw na naging vice president ng aming bansa, kasi hindi mo naman to bansa kasi di ba, siyempre malapit ka na mag-exile sa Netherlands. Bilang vice president ka dito sa Pilipinas, tanungin kita. Yan bang pagtulong mo sa mga kandidato pag iikot-ikot mo sa buong Pilipinas na ikampanyang ipanalo yung sinabi mong Duterte na PDP na ang ibig sabihin, ano ibig sabihin ng PDP, mga kababayan? Ito po. Ibig sabihin ng PDP ay pro-drug protector. Yan po ibig sabihin ng PDP. Pro-drug protector. Pro sila kay Digong. I-drug protector si Digong Kaya nga PDP Di ba? Kaya tanungin ko kayo ngayon mga kababayan. Di ba? Sa tingin mo, yan bang pagsama-sama mo? Yan bang pagsama-sama mo, pangangampanya para papanalunin mo yung mga senador na hinahawakan mo na 10? Sa tingin mo, para saan yan? Para yan sa sariling interes. Hindi mo naman yan pinapatakbo para manalo tong serbisyo sa bayan. Pinatakbo mo yan para meron kang kasangga sa Senado na hindi ka i-impeach.
Alam namin, hindi kami tulog. Di ba? Hindi kami tulog, Sara. Kaya ka nga nagpagod kung saan-saan ka umiikot para ikampanya mo yung mga yan Kasi alam namin sa sarili namin at alam mo na kapag manalo yung mga yan, ipagtanggol ka niyan sa Senado para hindi ka ma-impeach bilang Vice President kahit alam mo na sa sarili mo na napakalaking pera ang nawala na hindi mo masabi-sabi kung saan mo dinala. Di ba? Continue. At higit sa lahat, Hmm. hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Ano daw? Pagpili ng maling leader? Baka, Sara, kung ikaw man ang naging presidente sa bansang ito ngayon, putang ina, hindi malaman ng sambayanang Pilipino kung gaano kahayop, gaano kadumi, gaano kasahol, karimarimarim, kagimbal-gimbal ang ginawa ng tatay at ng pamilya ninyo. Sasabihin mo? Anong sabi mo? Kung hindi ikaw maling leader ang binoto namin? Sara, kung hindi dahil kay BBM, hindi mapahinto yung putang inang pogo na alam ninyo na illegal sa China, ginawang legal ng putang inang ama mo. Diba? Tapos sasabihin mo si BBM maling leader? Kung hindi dahil kay BBM, hindi mapaban ang pogo na alam ninyo na nakaban yan kang sa buong Asia kasi illegal yan, sugal yan. Diba? Kung hindi dahil kay Marcos na sinabi mong pinili na maling leader, mali para sa mga adik, mali para sa mga kurakot, mali para sa mga magnanakaw at sinungaling na politisyan. Kaya mali para sa inyo. Kasi hindi natupad ang pagkamkam ninyo ng bilyones mula sa suhol ng pogo na alam ninyo na ang pogo ay illegal. Diba? Alam ninyo na illegal ang pogo. Alam ninyo na bilyones ang natatanggap ninyo kaya mali para sa inyo ang ginawa ni BBM. Mali ba ang pagpili namin kay Marcos na maipakulong ang sanga at tulay na si Alice Gowo Huaping? Mali ba ang pagpili kay Marcos na ipakulong ang tatay mo na hindi naman trabaho ng presidente ang magbilang ng patay? Ang trabaho ng presidente ang magbilang kung ilang buhay ang kanyang maligtas, ilang buhay ang kanyang masalba. Mali para sa inyo. Ang sabi nga ni BBM, kaya kayo galit sa kanya kasi hindi nyo siya mahawakan sa liig at hindi ninyo magawa ang mga gusto ninyo. Kaya kayo galit sa kanya. Kaya ang lakas ng loob mo ngayong sabihin na mali ang pagpili kasi hindi sang-ayon sa inyo. Tama pagdating sa inyo kung sang-ayon. Pag hindi sang-ayon sa inyo, mali. Diba? Sinong niloloko ninyo? Sinong papaniwalain mo? Yung mga bobo lang din na supporter katulad ninyo. Diba? Mali pala. Mali. Mali ang magpili ng presidente na hindi nagpapadikta sa inyo. Mali ang pagpili ng presidente na nagpapaban sa pogo na ilang pamilya ang putang inang nasira ang buhay dahil sa sugal. Ilang pamilya ang nasira ng buhay dahil sa pagpapadrug shipment at illegal smuggling ninyo ng droga dito sa bansa. Mali pala. Ang pagpili ng presidente na hindi sang-ayon sa kagustuhan ninyong mga putang ina yung mga drug protector kayo. Diba? Mali ba yon, Sara? Tanungin ko kayo, saan kayo gumawa ng tama? Maskin ikaw nga, Vice President, wala kang ginawang tama. Ano bang nagawa mong tama? Bukod sa araw-araw mong pagtirada kay BBM. Diba? Bigo? Mali? Aba, mas mali po siguro nang hindi ka ikulong at mali po siguro na pauwiin pa ang tatay mo sa bansang ito. Dapat nga mag-exile na kayo sa Netherlands Ni VP Duterte ang kawalan ng transparency ng kasalukuyang administrasyon.
binatikos niya ang kawalan ng transparency sa administrasyong na to. Saan ba si BBM nawala ng transparency, Sara? Hindi ba transparency? Ang ibulgar ang mga ninakaw mong confidential fund na bilyones? Ikaw lang naman yung hindi transparent eh. Hindi mo nga masabi-sabi kung saan mo dinala ang pera eh. Hindi ba transparency yan? Yung ipakita sa taong bayan na may hustisya ang pagpatay sa kanilang pamilya na napagkamalang adik, na naapektado at nasali sa war on drugs na walang due process? Ha? Hindi ba transparent yan na ipakita sa mga biktima sa war on drugs na ipadukot, ipasalvage para missing person lang at dalhin sa ICC at ipakita sa buong mundo? Di ba? Ulitin ko ha. Walang transparency ha. Came from you. Walang transparency. Ikaw nga yung walang transparency. Nagbigay ka ng pangalan na kumuha ng confidential fund pero walang mga record sa PSA. Walang birth certificate. Walang marriage contract. Walang death certificate. Saan yung transparency mo? Came from you ha. Came from you. Mariinding binatikos ni VP Duterte ang kawalan ng transparency ng kasalukuyang administrasyon. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi. Sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. Sumailalim daw, ha? Pinamunuan daw tayo ng isang leader na pilit at hanggang ngayon tumatanggi sa pampublikong hair follicle test. Follicle test ba ang pagtawag niya, or follicle test? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, maghamon kayo ng ganyan, subukan mo muna, tatay mo, ipa-drug test mo. Kasi mahirap yan eh. Mahirap yan, maghamon kang drug test. Subukan yung buong pamilya mo, unahin mo si Kitty Duterte. Isunod mo yung tatay mo. Tignan natin. Bakit yung tatay mo ba nung tumakbong presidente noong 2016 yan, nagpa-drug test ba yan? Hindi naman, di ba? Tapos ngayon, pipilitin ninyo si BBM na magpa-drug test? Bakit hindi nyo subukan buong pamilya nyo sabay-sabay kayong magpa-drug test? Di ba? Subukan ninyo magkakapatid, isabay nyo yung tatay nyo. Mega love shout out po, Ma'am Menchio Yamamoto. Thank you so much po sa super chat. Di ba? Subukan ninyo magpa-drug test buong pamilya. Para malaman namin. Yung tatay mo noong 2016, hindi namin nakitang nagpa-drug test yan nung tumakbong presidente yan. Kung sakali na ang higpit ng Comelec ngayon ay singhigpit noon noong 2016, hindi makakatakbo si Duterteng presidente at madi-disqualified. Bakit? Speaking of disqualified, mga kababayan, tignan nyo yung congressman, candidates sa Pasig. Nagsabi lang patungkol sa mga single mom na disqualified, di ba? Yung tatay mo pa na pinagmumura, putang ina, 3 to 6 months. Kapag ako nanalo, papatayin ko kayo. Kung noon yan ginawa ng Comelec, hindi makatakbo ang tatay mo. Grabe ang pambubuli ng tatay mo sa mga kalaban niya nun. Yan si Marojas, hindi graduate ng Wharton yan. Pumunta lang yan doon, nag-basketball, Wharton na agad. Yan si Grispo. Diba? Kung noon, hinigpit ng Comelec yan, yung tatay mo matagal nang disqualified noong 2016. Diba? Grabe ang pambubuli niyan. Diyos ko, si Leni Robredo, boto ninyo. Wala yang alam. Lutang yan. Ngayon nga, tignan nyo yung mayor sa Nueva Ecija. Sinabi, yung kalaban kong mayor sa sobrang taba, puro punas ng pawis, high blood siguro. Disqualified nga eh. Yun lang sinabi, mataba, high blood.
Eh, yung tatay mo noon, putang ina. Mura dito, lait doon. Yeah. Pero, thanks God. Yeah? Thanks God. Dumating din ang araw, siningil siya sa mga kagaguhan, kababuyan at kabastusan na ginagawa niya sa kapwa niya politisyan. Hindi ha? Thanks God. Asan siya ngayon? Ayun, inatake ng libog. Mamamatay siya doon sa dahig. Aatakihin siya ng libog doon. Oo, malibog yun eh. Oh. Ito pa. Nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Sa kabila ng mga ito, Anong nagsinungaling sa 20 pesos na bigas? Oh, ayan ka na naman, birada ka na naman sa 20 pesos na bigas, nagsinungaling, ikakasabi mo lang nung nakaraang araw. Nung nakaraang ano ata yun, pitsa 6, pitsa 5, na pwede naman na gawin nating 20 pesos ang kilo ng bigas kasi 2022 pa lang, pinag-aralan ko na yan, tinanong ko na yan sa mga eksperto, pwede maging 20. May alam ako pero hindi ko ituro. Oh, akala ko ba hindi kaya gawing 20 pesos ang kilo ng bigas? Ikakasabi mo lang noong nakarang araw na nagtanong ka at pinag-aralan mo, hindi mo lang ituro. Ayaw mong tumulong kay BBM. Tapos ngayon sabihin mo, nagsinungaling. Kayo lang naman nagreklamo sa Comelec na wag nyo munang ipagpatuloy yung 20 pesos per kilo na bigas na yan kasi bot buying yan. Kaya pinahinto ng Comelec. May sayad ka yata eh. Dapat sa'yo, dalhin ka na sa mental doon sa kay Abalo sa Mandaluyong eh. Di ba? Nagsinungaling daw sa 20 pesos per kilo ng bigas. Kayo nga yung puna ng puna na, yan ba ang 20 pesos per kilo na bigas na yan? Makakain ba ng tao yan? Hindi ba yan panghayop? Tapos ngayon, nung pinakita live na sinaing at kinain, hindi naman pang baboy. Oh, tapos biglang kabig. Kaya yan, gawing 20 pesos kasi 2022 pa lang pinag-aralan ko na yan. Oo, may mga natanong na akong eksperto niyan. Ibang klase, pa iba-iba statement. Oo, ganyan ba talaga ang resulta ng ipagpalit sa artista? Ganyan ba talaga? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ako, simula nung nagkaedad na ako ng ganito, favorite ko talagang artista, si Claudine Barreto talaga. Oo, bukod kay Claudine, maganda, magaling umakting, makinis, maputi. Oo, yun lang, di ko nadagdagan. Ganyan, alam mo sa totoo lang, yung utak ni Sarah, dispirada na talaga siya. Dispirada na siya. Oo. Alam niyo kung bakit? Sa pamilya, hindi naman sila magkasundo ng asawa niya. Sa tatay niya, nakakulong dahil din sa kanya. Sa politiko, mai-impeach siya, mawawala na din siya ng karir. Pananabla na lang. Di ba? Pananabla na lang yung ginagawa niya. Desperate moves ang tawag dyan.